Hello, so ito yung reading natin para sa mga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So ako pala si Madam P. Okay, so ito yung message natin para sa inyo. Kung hindi ka nakaka-relate sa reading natin ngayon, okay lang yon. May mga next reading pa naman tayo. Or i-check mo na lang yung video o yung channel, no? Maaaring nandyan yung reading para sa'yo. This is timeless love reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung makaka-relate ka, pwedeng magkapalit-palit, ano? Pwedeng reverse, kahit sinabi kong ikaw, pwedeng alam mong person mo yon, pwedeng maging ganon, ano? And ma-appreciate ko kung magla-like ka, magko-comment sa baba, and magsusubscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. Kung gusto mo magpabook ng personal reading, Madam P, hashtag Madam P TV, yan ang isearch mo. Hashtag Madam P TV, yan ang isearch mo sa sa Facebook. Kung hindi mo makita yung aming Facebook page, dyan ka pwede magpabook ng personal reading. Let's start. What do we have here for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? Para sa mga Earth signs, Spirit guides, Angel guides, please tell me. Eto, timeless to. So, kung ngayon mo pa lang to napapanood yung mga messages dito, maaaring ito pa lang talaga yung tamang time para mapanood mo ito. So, you do have here the Tower at saka the Page of Cups. Ayan. So, nakita tayo ng mga challenges sa iyo ngayon, no? Lalo na with the Nine of Wands. And these are challenges na na-experience mo. Might be masyado kang nagmadali sa isang bagay with the Page of Cups. And ngayon, nararamdaman mo or na-experience mo yung karmic lessons sa buhay mo. So, with the Tower, parang actually nandun na yung feeling na parang gusto mong i-end itong bagay na ito, which is, natutunan mo na kasi yung mga lessons na dapat mong matutunan dito. And now, nandun ka na parang gusto mong i-embrace yung ending. Pagdating sa love, sino yung person na kakonect mo? Spirit guides, angel guides, please tell me. Pagdating sa love, this down is Spirit guides, angel guides. Okay, you do have here the Knight of Cups and the Emperor. Okay. And the Fool. Bottom of the deck is the Page of Pentacles. So, ano na kung may marriage na involved sa connection ninyo nitong person na to. And then, meron din tayo nakukang energy na pwedeng kakonect mo siya since like maybe may childhood memories kayong dalawa or childhood connection or connected kayo because of a child. And pwedeng literal na may anak kayong pareho or kung hindi man, maybe tito, tita, or ninong-ninang, ganon kind of connection sa mga anak mo or anak niya. Or kung hindi man, anyway, it could be a childhood connection sa inyong dalawa. So, nakikita natin, this person with the Knight of Cups, nandun yung love nitong person na to. Gusto niya mag-take ng risk. Gusto niyang i-offer sa'yo yung love or yung emotions na ito. And ina-analyze kanyang mabuti. Tell me about the emotions here, Spirit guides, angel guides, please tell me. Emotions ninyong dalawa ng person na ito. Hindi ko to kukunin, masyadong marami. Pagpasensya mo na, wala akong available na stand. Ayan lang. So, kaya masyadong malapit yung kamay ko. Hindi ko na siya maa-adjust. Nakapatong lang yung stand ko sa table. You do have here the Seven of Cups and the Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Eto kasi, iniisip mo yung person na to more on like daydreaming or lagi mo siyang iniisip. Yun yung nakukuha natin. And, medyo naiisip mo lang siya, pero in a way, mas
marami ka kasing challenges nga pinagdadaanan ngayon. Maybe may nagpapa-pressure sa'yo sa mga bagay-bagay sa buhay mo ngayon. And may mga times lang talaga naaalala or naiisip mo siya. Pero as much as possible, of course, inaayos mo or tinatry mo mag-focus sa mga bagay na mas mahalaga sa ngayon sa buhay mo. So tell me about yung sa person mo, emotions niya para sa'yo. Spirit guides, angel guides for the sign of earth sign. Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, tapos may lumipad dito na card. The Temperance, okay. Ang bottom of the deck is the Five of Cups. Itong person na to, masyado kasi siyang materialistic. That's the problem. Dahil minsan, yung pagiging materialistic, hindi nakakatulong yun dahil malilate mo nang marirealize yung importance ng isang tao. Kasi mas more on nauna sa'yo yung pag-iisip regarding sa mga usaping material. Diba? And yun yung una niyang kinonsider. I feel like ngayon, nakikita niya yung value mo, yung halaga mo. And nakikita natin kung gaano kanya binibigyan ng importansya ngayon. And the Ace of Pentacles, nakita tayo dito ng parang gusto niyang magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Emotions niya more on like cold na na parang akala mo wala siyang emosyon. Pwedeng hindi kasi siya ganun ka-showy. Temperance, etong person na to is waiting. Ang nakukuha natin talagang nalulungkot siya. Pwedeng may mga kinalaman dito sa family issues din na ito na na-experience niya. And the Four of Pentacles at the bottom of the deck. I feel like nandun yung part sa kanya na naiinip siya dito sa paghihintay dito sa connection na to. Kaya gusto niya mag-take ng risk eh. So what is happening in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. You do have here the Four of Cups, the Three of Pentacles, and the Six of Pentacles. Bottom of the deck is the Queen of Swords. The Nine of Cups is here. Okay. So the Page of Swords is also here. The World. Ayan. In the near future, well, ang focus mo is realidad. Na pwedeng regarding sa connection ninyo. And Three of Pentacles, nakita tayo ng pag-focus mo regarding growth, money, finances. Six of Pentacles, pwedeng may pagtutulungan na gagawin financially sa mga tao sa paligid mo. And yun nga kasi ang focus more on money eh. Regarding sa person na kakonect mo, I can see may other options. And with the Page of Swords, masyado lang immature ang nakukuha natin dito sa person na to. Masyado siyang immature. And you do over the world. Nakikita natin yung pag-i-spy or pagtitingin, pagmamasid nitong person na to sa'yo. But mas more on, hindi, nandun yung nakagustuhan yung mag-take ng risk. But the problem is, and over the Nine of Swords, and the Five of Cups, yeah. Malungkot pa talaga yung energy ng person na to eh. Sobrang nalulungkot siya, tsaka nasasaktan siya. Pero I feel like, kung may child na involved guys, nandun yung pagbibigay pa rin ng importansya ng person na to dun sa particular child. And there's a possibility na ito yung maging delay regarding dito sa pagte-take ng risk nitong person na to. Maybe something to do with the child.
So, iniisip niya might be yung iisipin or mararamdaman itong child na to. So, yeah, yun yung nagkakos ng delay dito. So, anyway, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. And please do comment down below. Ma-appreciate ko po yan lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and bye-bye.